Mariing ikinuyom ni Tata Insyong ang kanyang kamay habang pinipigilan ng emosyon dahil sa nagngingit-ngit na galit. Kailangan niyang ayusin ang postura niya upang hindi siya madaling mabasa at hindi mahalata ang totoong pakay nito. Dala niya ang lahat ng dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang lakad. Pati na din ang plano upang mapagtagumpayan ito. Para na din makauwi ng ligtas sa kanyang pamilya. Hindi pa tayo tapos. Palaging may hangganan ng kasiyahan, lalo na't hindi galing sa patas na bagay. Hintayin mo ko. Ipaghihiganti kita. Saka ito mabilis na naglakad papunta sa baryo kasama si Norma. Isang buwan nang nakakaraan ng malugmok si Baled. Naghiwalay kasi sila ng kanyang nobya na matagal na niyang karelasyon. Ipinakasal ito sa mas mayamang kakilala ng pamilya ng nobya. Wala naman na siyang magawa, ganun din ang kanyang nobya. Bilang suporta naman ng kanyang mga kaibigan, handa silang gumawa ng paraan para kahit papaano makalimot sa pinagdadaanan niya si Baled. Nagplano sila ng mga kaibigan niya na magpunta kung saan, magbakasyon, magpahangin muna kahit isang linggo upang tuluyang matulungan si Baled na makalimot. Habang nag-iisip sila ng pwedeng puntahan, biglang lumitaw ang dati nilang kaibigan na matagal nang nawalan si Marco. Hindi akalain ni Baled at ng iba pa nilang mga kaibigan na makikita pa nila ito. Halos hindi pa sila nakakapagkamustahan nang bigla silang agad ayain ni Marco na makipista sa baryo nila. Matagal nang nawala ang kaibigan nilang iyon. Siguro pagkatapos nila mag-aral sa elementarya, bigla na lamang talagang nawala si Marco at wala na din silang balita dahil wala na din naman itong kamag-anak sa baryo. Ang sabi naman niya, lumipat sila sa liblib na iyon dahil nandun malapit ang sinasaka ng pamilya. Andun din daw ang tubuhan nila. Medyo may kalayuan nga lang daw at malayong malayo talaga sa sibilisasyon. Ngunit masaya naman dahil mababait ang mga tao at talagang hitik na hitik ang buhay ng inang kalikasan doon sa kanilang lugar. Ang ilan sa kanila natuwa at nasabik din na pumunta sa baryo. Baka nga sa sobrang ganda doon, kaya talagang ngayon lamang ulit nadalaw sa dating baryong tinitirahan niya kasi mas maganda ang nalipatan nila. Ngunit hindi pare-parehong nararamdaman at interpretasyon ng buong magkakaibigan. Naunang umuwi si Marco sa dati nilang bahay at pagka-uwi niya, saka nag-usap-usap ang magkakaibigan. Ilan sa kanila ay ayaw sumama kay Marco. Wala daw kasi silang tiwala dito dahil sa matagal nitong pagkawala. At talagang kahina-hinala na kung talaga ang gusto nito ay ayain lamang sila sa pista. E di sana, noon pa nito ginawa. Baka daw balak lang silang nakawan sa may masamang gawin sa kanila. Tawa naman ang naisagot ng ilan sa mga kaibigan ni Baled kasama na ito. Pakiramdam kasi nila, sobra lang maghinala ang ilan sa mga kaibigan nila. Masyado lang napapraning at malawak ang imahinasyon. Kahit ganon, hindi naman nila pinilit ang ilan sa mga kaibigan na ayaw sumama sa kanila. Basta nagsabi na lang si Baled na payag siya at talagang papatusin na niyang sumama kahit sa pakikipiesta lamang. Nagsabi din si Nunoy, DJ at Paeng na sasama sila. Para sa kanila, wala namang mawawala kung susubukan. Madalas din naman talaga silang pumupunta kung saan-saan kapag nakikigapas sila. Kaya sanay na silang maglakwatsa kung saan-saan. Kinabukasan, naghanda na agad ang tatlong kaibigan ni Baled. Sabi kasi sa kanila ni Marco, isang linggo daw nagdiriwang ng piyesta doon. Kumbaga sa ikapitong araw, pinakapista ng mismong baryo. Sadyang isang linggong paghahanda at pagdiriwang ang ginagawa nila. Mas lalo namang nasabik sila Baled
kasi ni isang beses sa buhay nila na nakikipiesta sila, hindi pa nila naranasan yung isang buong linggo na pagdiriwang. Lahat na ata halos ng santo, nadalo na nila sa piyesta, ngunit sadyang wala pa silang naranasang ganon. Hindi naman nila kinwestiyon pa kung bakit, dahil ayaw naman nilang maging bastos na bisita upang kwestiyonin pa yung matagal na kaugalian ng baryo. Sinabi sa kanila ni Marco na sa kalesa lang sila sasakay. Total malaki naman iyon at kasya silang lahat. Mas mabuti daw yon kasi nga liblib din talaga yung baryo nila Marco. Wala din naman kaso yon, kinabalid, dahil sanay na sila sa ganon. Mas ayos nga daw yan kaysa naman kapag kalabaw ang sinakyan, sobrang bagal. Nagpaalam na sila sa kani-kanilang pamilya at nagdala ng mga gamit nila pang isang linggo. Puno sila ng kwentuhan sa biyahe kaya halos hindi rin nila inindang tagal. Marami silang napag-usapan dahil nga sa tagal nang hindi nagpakita si Marco. Ang sabi niya, maaga daw kasi siyang nakapangasawa doon sa baryo na yon. Kaya hindi na rin niya maiwan at andun na lang din siya upang asikasuhin ang tubuhan at ang kanyang pamilya. Halos isang buong araw din silang bumiyahe. Maggagabi na nang makarating sila sa baryo na yon. Napatunayan nilang totoong ang liblib talaga ito. Dahil bago sila makarating, halos 4 na oras silang bumiyahe na walang nakikitang bahay. Hindi rin nila alam kung saang lugar yung napuntahan nila dahil hindi sila pamilyar. Ang alam lang nila, kita na doon ang bundok na hindi nakikita sa baryo nila Balid. Pagkarating nila, agad naman silang binati ng mga taga roon. Sobra pa silang nagulat dahil parang hinihintay talaga sila ng mga tao at tuwang-tuwa na makita sila. Pakiramdam tuloy nila, para silang mga politiko. Medyo naiilang na sila nang biglang magpaliwanag si Marco na minsan lang daw kasi talaga na may bumisita sa baryo nila at minsan lang kumbaga nakakakita ng ibang tao ang mga taga doon. Kaya tuwang-tuwa namang makita sila Balid. Napatango naman ang magkakaibigan saka naintindihan kung bakit ganoon ang kinikilos ng mga taga-baryo. Saka lang din nila nalaman na Baryo Dapon daw ang tawag sa baryo nila. Kung tititigan ng Baryo Dapon, halos gaya lamang ito ng kanilang baryo, ngunit hindi iyon sibilisado. Kumbaga, walang batong bahay, walang poso at puro lang balon. Wala din silang nakita na kahit plastic man lamang. Ngunit kung susumahin, napakaganda ng paligid. Para silang nagbalik pa sa dating panahon. Mas malamig yung simoy ng hangin at napakaraming halaman. Maganda din tignan yung bundok na pinagtataguan ng araw. Natuwa sila Balid saka tinanong ni Paeng si Marco kung may malapit din bang sapa sa kanila. Sabi naman ni Marco, meron daw at pwede nilang dalawin kinabukasan. Habang nag-uusap-usap sila, nilapitan sila ng isang lalaki na halata ang katandaan, ngunit matipuno pa rin ang pangangatawan. Kapitan Danilo ang pakilala nito kila Balid. Siya daw ang pinuno ng baryong iyon at masaya siyang sa piyesta ngayong taon mayroon silang mga bisita mula sa ibang lugar. Sinabi din ni Kapitan Danilo kila Balid na gagawin nila ang lahat para masulit nila ang kanilang pagbisita. Saka inutusan ng kapitan si Marco na ihatid na sila sa kanilang pagtutulugan. Meron daw kubo na may 3 kwarto at doon sila pwedeng matulog nang may sari-sariling pribadong espasyo. Natuwa naman si Nunoy at DJ dahil hindi pa nila naranasang magkaroon ng sariling silid. Sa bahay kasi nila, tabi-tabi sila ng mga pamilya nila sa papag. Iginala naman sila ni Marco papunta sa mga kwarto nila para makapagpalit ng damit bago daw sila kumain. Ang kaso lang, hindi daw sasabay si Marco dahil sa baryo nila, hindi pwedeng sumabay kumain ng bisita sa mga lokal sa baryo. Parte na daw iyon ng tradisyon nila
at respeto sa mga bisita para hindi mapilitang kumain ng marami dahil sa hiya sa mga lokal na taga-baryo. Sobrang nagtaka sila Balid, isinawalang bahala na lamang nila iyon. Mas ayos din naman sa kanila yung ganoon dahil mas komportable sila kung walang ibang kasama kumain na hindi naman nila kilala ng lubos. Nagsipag-ayos na sila ng mga gamit saka naghanda upang kumain. Iniwanan lang sila ni Marco ng pagkain dahil uuwi daw siya sa asawa niya. Masarap na karne ang inihanda sa kanila, ngunit nagtataka silang walang masyadong lasa. Sa kanila napansing hindi gumagamit ng pangpalasa ang luto. Wala kasing bawang o sibuyas at paniguradong wala ding asin. Gayunpaman, wala naman sila sa pwesto para mag-inarte dahil bisita lamang sila at isa pa. Masarap at malambot naman ang karne kaya parang sumarap din para sa kanila. Pagkatapos kumain ng madami, saka sila nakaramdam ng antok dahil na din sa pagod mula sa buong araw na biyahe. Naunang pumasok si DJ at Nunoy sa mga kwarto, habang naiwan naman sa sala si Paeng at Balid. Umihi sa labas si Paeng, saka pumasok sa loob at sinamahan si Balid sa sala. Sabi ni Balid, magpapatunaw daw muna siya ng kinain bago matulog. Doon na sila nagsimulang magkwentuhan. Bigla namang hininaan ni Paeng ang boses niya at bumulong kay Balid. Ika niya, kakaiba daw ang pakiramdam niya sa baryo. Para kasing umalis lahat ng tao sa baryo noong lumabas siya para umihi. Wala siyang nadidinig ng mga tao mula sa ibang bahay kahit pa na oras pa lamang ng hapunan. Ngunit habang umiihi daw siya, ramdam niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Kasi nagtayuan yung mga balahibo niya. Sinabihan naman siya ni Balid na huwag basta-basta mag-isip ng kung ano-ano dahil baka naman malalayo lang kasi talaga ang pagitan ng mga bahay at may pagala-gala lang na hayop kaya pakiramdam niya may nakatitig sa kanya. Kahit pa na ganon, hindi pa din mapakali si Paeng. Sinubukan na lang siyang kwentuhan ng ibang bagay ni Balid upang kahit papaano mawala sa isip niya yung katatakutan at antukin na din. Kinabukasan, dinala sila ni Marco sa isang sapa na napakalinaw ng tubig. Sa sobrang ganda, para itong isang lihim na paraiso na itinatago ng baryo. Pagkatapos nilang magtampisaw sa tubig, hinandugan sila ng mga matatamis na prutas ng mga taga-baryo. Kumain sila ng marami at hindi mapigilan ang kanilang mga tawanan habang nagkukwentuhan. Nakakapanibago para kay Balid at Paeng ang kabaitan ng mga tao doon. Pakiramdam nila, para silang mga Harry at Reyna sa baryong iyon. Halos ganun ang naging takbo ng kanilang araw-araw. Tampisaw sa sapa, masarap na pagkain at kwentuhang walang humpay kasama ang mga lokal na naging mga bagong kaibigan na din nila. Ngunit kahit pa na ganoon, itinatago pa rin ni Paeng yung masamang suspetsa niya sa mga taga-baryo. Palagi niya itong ikinukwento kay Balid, ngunit lagi rin naman siyang pinagsasabihan ni Balid na huwag na lang mag-isip ng kung ano-ano. Dumagdag pa yung ika-6 na araw nila. Pagkatapos kasi nilang kumain, bigla na lamang silang pinadalhan ng mga dalagang kababaihan. Mga nakapantulog ito at kasama si Kapitan Danilo. Ang sabi sa kanila ng pinuno, parte din daw ng tradisyon sa kanila na alayan ng babae ang mga dayo bilang pasasalamat. Gusto rin daw naman iyon ng ilang kababaihan dahil nga sa nagsasawa na sila sa mukha ng mga kabaryo nila. Halos mapanganga sila Balid kasi hindi nila alam na may ganong klaseng paniniwala yung mga taga-baryo na iyon kahit pa nasa Pilipinas sila. Masyado kasi itong hindi konserbatibo, ngunit tulad ng ilan sa mga kababaihang tradisyonal at paniniwala nila, nabigyan naman sila ng maayos na paliwanag
na para bang iniikot na lang ang utak nila para isiping normal lang ang mga bagay na iyon. Agad na pumasok ang mga babae kina DJ at Nunoy. Hindi na nagdalawang isip ang dalawa at parang natuwa pa dahil para sa kanila, magandang pagkakataon na yon. Ngunit ibang naramdaman ni Paeng at Balid. Habang nakatingin sa mga babaeng pumasok sa kanilang kwarto, ramdam nilang parang napipilitan lamang ang mga ito. O baka may kung sinong tao lamang ang nagtulak sa kanila para gawin iyon. Hindi nila magawang kumilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ayaw naman nilang maging bastos o iparamdam sa mga babae na ayaw nilang mga ito. Nagpasya sina Paeng at Balid na hindi gayahin sila Nunoy at DJ na dinig pang ingay sa kanilang mga silid. Sa halip, magalang nilang pinaupo ang mga babae. Nagkwentuhan ng kaunti, saka pinatulog ng maayos sa kanilang mga kama. Sila naman ay nagpalipas ng gabi sa mga upuan. Gaya ng nakagawian nila, nagkwentuhan sila hanggang sa dalawin ng antok. Napag-usapan nilang huling araw na nila kinabukasan at kailangan na nilang sulitin yung espesyal na pagtrato sa kanila ng mga tao doon. Noong gabi na iyon, ibinukas ni Balid kay Paeng na kahit siya, nagugulumihanan talaga sa pagtrato sa kanila. Sa totoo nga lang daw, mas gagaan pa ang loob ni Balid na may isang araw na sila doon dahil hindi rin talaga siya komportable. At mukhang totoo nga ang hinala ni Paeng at Balid. Dahil sa ikahuling araw ng pista, nagising na lamang silang nakatali sa 4 na malalaking punong magkakatapat. Kung paano sila naitali sa puno na hindi nagigising, hindi nila alam. Napansin din nila na maggagabi na ulit at mukhang maghapon silang tulog at nakatali sa puno dahil sa pananakit ng mga katawan. Sinubukan nilang sumigaw sa mga lokal na taga-baryo upang itanong kung anong nangyayari, ngunit parang wala silang nadidinig. Pare-parehas nakangiti ng malapad ang mga taga-baryo sa kanila at animoy sabik na sabik sa magaganap. Halata sa magkakaibigan na hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ngunit alam nilang may masamang balak ang mga taga-baryo. Kita naman kasi sa iba sa kanila, nakakaiba talaga sila at hindi normal. Pero hindi nila alam ano ang tumatakbo sa isip ng mga taga-baryo. Si DJ na masiyahin, nagsisisigaw na lamang para humingi ng tulong kahit na wala namang tutulong sa kanila. Hiningan pa niya ng tulong yung babaeng nakasama niya nung gabi, ngunit tinawanan lamang siya nito. Si Nunoy naman, na pinakamatapang sa kanila, sinubukang kumawala sa tali kahit na alam niyang walang pag-asang makatakas doon. Siguro nga malakas si Nunoy at malaki ang katawan, ngunit sadyang mahigpit ang pagkakatali sa kanya. Si Paeng ay tulala na lamang dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Habang si Balid, sinusubukang mag-isip kung paano niya maililigtas ang kanyang mga kaibigan at ang sarili. Pakiramdam niya, kasalanan niya kung may mangyayaring masama sa mga kaibigan niya dahil siyang dahilan kung bakit sila napunta doon. Pilit niyang hinahanap si Marco at isinisigaw ang pangalan nito. Ngunit hindi nila ito makita. Hanggang sa nakita na lamang nila ang pinuno ng baryo na si Kapitan Danilo. Malapad din ang ngiti nito at pakiramdam ni Balid, yun na ang pinaka nakakatakot ng ngiting nakita niya sa tanan ng kanyang buhay. Ipinaliwanag nito sa kanila na sila ang pinaka-espesyal na parte ng pista. Kaya naman lubos daw na nagpapasalamat ang pinuno sa kanila. Kung wala sila, hindi magtatagumpay ang ritual at pista sa taong iyon. Dahil wala silang iaalay at wala rin silang pagpipiestahan. Tinawanan pa sila ng matandang pinuno dahil sa katangahan daw nila na sumama sa baryo mismo ng mga aswang. Mapalad pa rin naman daw sila dahil ang kanilang mga buhay may iaalay sa kanilang lahi.
Hindi nakapagsalita si Balid at si Paeng. Sinisigawan naman sila at pinagmumura ni Nunoy at DJ. Halos maihi at mabaliw na sila sa takot dahil mukhang seryoso talaga si Kapitan Danilo sa kanyang mga sinasabi. Binigyan pa sila nito ng isang huling malaking ngiti saka naglabas ng maliit na libro at binasa iyon. Hindi nila maintindihan yung mga binabanggit o kung anumang lengguwahe ito. Ang tanging nasa isipan lamang nila, paano nila ililigtas ang kanilang sarili. Nawalan na ng pag-asa sila Balid. Nagdasal na lamang ito na nagdasal sa Panginoon na sana tulungan siya at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit walang tulong na dumating. Parang nabingi ang Diyos noong mga panahong iyon dahil naramdaman na lamang nila ang pagkawasak ng kanilang dibdib. Inalis na rin sila sa tali at binuhat ng mga taga-baryo. Bago bawian ng hininga, naisip ng magkakaibigan ang mga masasayang araw na magkasama silang apat at ang mga pangarap nila para sa kanilang pamilya. Wala na silang nagawa. Hindi nila nagawang lumaban dahil nanghihina na din ng sobra ang kanilang katawan. Para silang mga kawawang hubad na hayop na pinagpipiestahan ng mga nagtatawanan pang mga aswang. Matagal bago binawian ng buhay si Balid at bago iyon, tumutulo ang luha niyang nakatingin sa mga kaibigan. Sa isip niya, humihingi siya ng tawad sa kanila dahil siya pala ang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga taong mahalaga sa kanya. Bago tuluyang pumikit ang mga mata niya, nakita niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi gaya ng iba, hindi ito nakangiti at halatang puno ng awa ang mga mata nito. Ngunit wala na siyang naging reaksyon pa. Dahil iyon na din ang huling nakita niya, saka siya tuluyan ng pumikit. Ilang araw, linggo, hanggang sa isang buong buwan na ang nakalipas at hindi na nakabalik ang magkakaibigan sa baryo nila. Ang kamag-anak nila DJ at Nunoy, inisip na baka tuluyan na silang naglayas habang ang pamilya naman ni Paeng, wala rin talagang pakialam sa kanya. Tanging pamilya lamang ni Balid ang sobrang nag-aalala at hindi lang para kay Balid kundi para na din sa iba pang mga kaibigan na kasama nito. Sinabihan ng ilan na baka naman nagustuhan lang nila doon sa lugar kaya naisipan nilang mas tumagal pa at baka umuwi din naman, ngunit hindi naniwala ang pamilya ni Balid. Lalo na ang nanay nito. Kaya naman sa ikalawang linggo na pagkawala ni Balid, nagpadala na agad ito ng sulat para sa tatay niyang albularyo na galing pang Mindanao. Isang linggo lang at nakarating na agad ito sa baryo nila Balid. Saka na ikwento ng pamilya ni Balid ang lahat ng nalalaman nila. Tinanong din nila ang ilan sa mga kaibigan ni Balid na hindi sumama. Ang sabi nga rin nila, masama na yung kutob nila kaya hindi na sila sumama talaga. Sinubukan nilang hanapin kung sino ang nakakaalam kung saan nakatira si Marco upang mapuntahan. Ngunit wala agad silang nahanap na nakakaalam dahil nga sa baryo nila Balid, walang kamag-anak si Marco. Pero magaling maghanap si Tata Insyong, ang albularyong lolo ni Balid. Nahanap niya, 2 baryo mula sa kanila, ang bahay ng isa sa kamag-anak ni Marco. Sa kanya tinanong doon kung saan sila nakatira. Nung una, halatang takot at ayaw makipag-usap ng kamag-anak na ito na nahanap ni Tata Insyong. Ang sabi lang nila, matagal na silang walang koneksyon at kahit sino sa pamilya nila nakadugo ni Marco. Ngunit sinabi ni Tata Insyong na ang pakay niya ay mahanap ang kanyang nawawalang apo. Halos maiyak pa ito sa harap ng mag-asawang nakausap niya para lang maawa sila. Ang sabi sa kanya, hindi daw nila alam kung doon pa rin sa baryo na iyon nakatira si Marco dahil isang beses lang sila tumira doon
at lumayas na sila. May ibinigay silang mapa kay Tata Insyong. Ang tanging pakiusap lang nila sa matandang albularyo, huwag daw sanang may makaalam na silang nagturo ng daan papunta sa baryong iyon dahil may dahilan kung bakit iyon ay nakatago at ayaw nilang madamay sa gulo kapag nagkataon. Pumayag naman ang matanda sa kalubos na nagpasalamat sa kanila. Bilang pasasalamat, binigyan ni Tata Insyong ng mga pangproteksyon ang mag-asawa sa bahay nila laban sa iba't ibang masasamang nilalang. Nakita naman niya sa mukha ng mga ito na medyo naibsan ang pag-aalala nila na hindi rin alam ni Tata Insyong kung ano ang dahilan. Pagkatapos noon, wala agad sinabihan ng matanda. Nagplano muna siya ng mabuti kung paano ang mga susunod niyang hakbang at balak niyang siguraduhin muna kung ano ang nangyari sa pinakamamahal niyang apo. Kinabukasan, dala ang espesyal niyang langis. Naglakbay na siya papunta sa baryo nila Marco. Mabuti na lamang, may kabayo ang dati niyang kumpare, kaya nahiram niya ito. Halos buong araw din ng biyahe na iyon at hindi pa siya lubos na nakalapit. Bumaba na siya sa kabayo at nagdesisyon ng maglakad dahil ayaw na niyang may makarinig pa sa kanya. Maraan ang kanyang lakad hanggang sa halos matanaw na niya ang baryo na nasa sobrang liblib na lugar. Tinignan niya ang langis at malayo pa lamang, kumulo na ito. Sa kanya nakumpirma ang hinuha niya na ang baryong napuntahan ng kanyang apo, baryo ng mga aswang. Umuwi siya ng bahay dala ang matinding galit sa kanyang puso. Tahimik lang siya at walang pinagsasabihan tungkol sa plano niya para paghigantihan ang mga aswang na kumitil sa buhay ng kanyang apo. Pinilit niyang itago ang lahat ng emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, kating-kati na siyang gumanti para kay Baled. Inabot din siya ng ilang oras doon sa baryo bago umuwi. Umaasa na baka buhay pa ang apo at may liligtas pa niya. Ngunit wala na siyang nakita. Kaya alam niyang malamang wala na din talaga ang kanyang apo. Kinabukasan, sinimulan na niya ang maganda. Nagpadala na agad siya ng sulat para sa kaibigan niyang hindi naman sobrang kalayuan. Inihanda na rin niya ang lahat ng kanyang kakailanganin para sa paghigante. 65 taong gulang pa lamang si Tata Insyong at pakiramdam niya yung katandaan niya na imbis na magpahina sa kanya, lalo lang siyang pinalakas dahil na din sa samot-saring mga naging karanasan niya sa buhay. Pero alam niya rin na posibleng hindi niya kayaning mag-isa ang isang buong baryo ng mga aswang, kaya kinakailangan niyang humingi ng tulong mula sa isang malapit na kaibigan na natulungan niya dati. Napagaling niya ang mga magulang nito, kaya mula noon, nagustuhan ng bata maging antingero. Hanggang sa ngayon na dalaga na, isa ng malakas na antingera ang kakilala niyang iyon. Hindi niya alam kung anong klaseng tulong ang ibibigay nito, ngunit alam niya na matutulungan siya ng dalaga. 3 araw matapos niyang ihanda ang lahat, dumating ang kaibigan niyang si Norma. Sasamahan kita. Iyon agad ang naging bungad ni Norma sa kanya. Hindi na kinailangan ng marami pang salita. Alam nilang pareho kung ano ang layunin nila, ang makapaghigante. Sa kanila pinag-usapan ang magiging plano nila. Sinigurado nilang malinis at hindi sila papalya. Sa tansya ni Tata Insyong, nasa 15 hanggang 20 ang nakatira sa baryo na iyon dahil maliit lamang kasi iyon. Pagkatapos nilang ihanda ang kanilang mga gamit, katawan at isipan, sinunod nila ang lahat ng mga hakbang dahil alam nilang hindi magiging madali ang gagawin nila. Para naman kay Tata Insyong, kahit pa itaya niya ang buhay niya, basta makamit lamang nito ang katarungan, gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, madaling araw pa lamang, bumiyahe na sila upang masigurong maaga silang nandoon.
Maring kinuyom ni Tata Insyong ang kamay niya habang pinipigilan ang emosyon dahil sa nagngingit-ngit na galit. Kailangan niyang ayusin ang postura niya upang hindi siya madaling mabasa at hindi mahalata ang totoong pakay nito. Dala niya lahat ng dahilan para ipagpatuloy ang lakad niya, pati na din ang kaalaman para mapagtagumpayan ito. Para na din makauwi ng ligtas sa pamilya niya at maging ligtas si Norma. Hindi pa tayo tapos. Palaging may hangganan ng kasiyahan, lalo na't hindi galing sa patas na bagay. Hintayin mo ako. Apo, ipaghihiganti kita. Saka ito mabilis na naglakad papunta doon sa baryo kasama si Norma. Tanghali nang makarating sila sa baryo. Nagpanggap sila bilang maglolo na naliligaw at ikinuwento nila na nawawala din ang isa pa niyang apo na buntis. Sinabi nilang naglalakbay sila upang hanapin ito at nagtanong kung pwedeng makituloy kahit isang gabi lamang. Medyo nanghihina daw kasi ang matanda kaya kahit tanghali pa lamang gusto na muna sana magpahinga. Kulang na lang lumaki ang tenga ng mga aswang nang madinig nila na may isa pa itong apo na nagdadalang tao. Kaunti lang ang gising sa mga aswang ng ganong oras. Ang ilan sa kanila, madalas ay gabi na nagigising. Ngunit meron pa din namang iilan na sumasalubong sa kanila. Minabuti ng mga aswang na asikasuhin ang dalawa para kapag nahanap na nila ang buntis na apo, may panghapunan na naman sila. Dala nila Tata Insyong at Norma ang masarap na dinuguan na sa unang tingin mukhang ordinaryo, ngunit parte ito ng isa sa kanilang mga plano. May hilaw na karne ng baboy ramo na nakaumbok sa ibabaw at hinaluan nila ito ng kaunting dugo ng tao para lalong maglaway ang mga aswang na makakaamoy dito. Sinadya nila iyon para matakam ng husto ang mga nilalang. Ngunit ang hindi nila alam, maraming bawang ang hinalo sa dinuguan. Sinigurado nilang ibinabad muna sa suka ng matagal ang bawang saka idinikdik ng hilaw at nilagay sa dinuguan para hindi maamoy ng mga aswang. Dagdag na rin na mas maaamoy ng mga aswang ang hinalong dugo ng tao doon sa ibabaw. Inaya nilang kumain muna ang mga ito dahil madami din talaga silang dinala. Hindi na nakapag-isip pa yung ibang aswang dahil halatang mga sabik na sila sa pagkain. 8 sa mga aswang ang naaya nilang kumain. Tinanong nila kung may magandang lugar ba kung saan pwede magpahinga habang kumakain, kaya sila dinala sa parehong sapa kung saan dinala noon sila Balid. Nagkatinginan si Norma at Tata Insyong dahil alam nilang mas madali nilang mapapatay ang mga aswang kung unti-untiin nila at hindi agad malalaman ng iba. Pagdating nila sa sapa, agad nilang inihain ang dinuguan sa mga aswang. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga ito at agad na sumugod sa pagkain. Lalo na't naaamoy nila ang dugo ng tao. Sa bawat subo ng mga aswang, napansin ni Tata Insyong at Norma na unti-unting nagbabago ang kilos nila. Ang ilan, nagsimulang magbigatan ng katawan. Dahan-dahang lumalambot ang mga galaw at parang bigla na lamang bumigat ang kanilang ulo. Pero may iba pa din nakakapagpigil. Hindi ganong naapektuhan sa nakatagong bawang sa dinuguan. Tahimik na nagkatinginan sina Tata Insyong at Norma. Pareho nilang alam na hindi sila pwedeng mag-aksaya ng oras. Mabilis na kumilos at hinugot ni Tata Insyong ang kanyang buntot pagi saka mahigpit na hinawakan ito. Alam niyang magiging epektibo ito laban sa mga nilalang. Si Norma naman, mabilis na hinatak ang itak mula sa kanyang tagiliran. Hindi lang basta itak iyon dahil ibinabad nila iyon sa tubig na galing pa sa banal na batis sa Mindanao. Kaya sigurado silang masusunog ang balat ng kahit sinong aswang na tamaan ng talim. Walang patumpik-tumpik at mabilis na kumilos si Tata Insyong.
Sa isang malakas na hampas ng buntot pagi, natamaan niya ang unang aswang na halos hindi na makabangon. Tumilapon ito at pumutok ang balat sa pagkakatama, saka sumingaw ang usok mula sa kanyang sugat. Malakas itong napahiyaw dahil sa sakit habang pilit na umaatras. Ngunit bago pa ito makatakas, muli siyang tinamaan ng isa pang malupit na hagupit ng buntot ng pagi. Natumba ang aswang sa lupa sa katuluyang hindi na makakilos. Doon natauhan ang ilan sa mga aswang na may balak ang dalawa na patayin sila. Nanghihina ang iba, ngunit ang ilan halatang walang balak magpatalo at lalaban. Habang abala si Tata Insyong, si Norma naman, sinimula na din ang kanyang pag-atake. Mabilis at maingat ang bawat galaw nito. Dama niyang sobrang nasasabik din ng dugo sa katawan niya para patayin ang mga aswang. Iniamba niya ang itak sa unang aswang na umatake at sa isang mabilis na taga, nawakwak ang balat nito dahil parang nagbabagang bakal ang talim na dumaan sa laman ng aswang. Bumulwak ang dugo nito at nagkalat sa lupa, kasabay ng mabahong amoy ng nasusunog na balat. Tumumba ito sa kanyang paanan. Nangingisay habang bumabaluktot ang katawan sa sakit. Kahit padaplis lamang ang ginagawa ni Norma sa mga aswang, napupuruhan pa rin sila dahil nga sa kakaibang taglay ng itak. Nang makita ng iba pang aswang na bumagsak ang dalawa sa kanilang kasamahan, nagsimula ng magtayuan ang ilan sa kanila. Dahan-dahan lang dahil halatang medyo nanghihina pa dahil sa bawang. May 3 pa sa kanila na hindi pa naapektuhan ng bawang. Tumayo ang mga ito at umatras ng bahagya. Naghahanap ng tamang pagkakataon. Mabilis silang gumalaw. Nagmistulang mga anino sa dilim habang paikot na pumupwesto sa paligid ni Tata Insyong at Norma. Nang makita ni Tata Insyong ang paggalaw ng mga ito, itinapat niya ang buntot pagi at handang sasalubungin ang susunod na atake. Sa isang iglap, biglang may isang aswang ang sumugod mula sa kaliwa at mabilis na sumakal sa matanda. Ngunit hindi ito nagtagumpay dahil mabilis na hinampas ni Tata Insyong ng buntot pagi at tumama ito sa mukha ng aswang, kaya naman tumalsik ito. Halos lumabas ang mga ngipin nito sa lakas ng tama ng pagi sa kanyang mukha. Kasabay ng pagtilapon ng aswang, lumabas ang itim na usok mula sa kanyang pinsala. Bahagyang napangisi ang dalawa. Mabilis ulit na umikot si Tata Insyong. Hinabol niya ng tingin ang isa pang aswang na nagtatangkang umatake sa kanya. Agad niyang naiharap yung itak. Kaya nung umabot yung aswang sa loob ng saklaw ng itak, mabilis niya lang itong nataga sa leeg. Bumulwak ang dugo nito kasabay ng isang malutong na tunog at bumagsak sa lupa ang katawan ng aswang. Hindi nila inakala na hindi man lang sila nasugatan ng mga aswang. Ngunit sinadya nila sa tanghali umatake dahil mas mahina ang mga ito at hindi basta makakapagpalit ng anyo na mas malakas sila. Isa na lang ang huling may balak lumaban kay Tata Insyong. Nakita pa niya na nakalabas ang matutulis nitong mga kuko. Biglang pumasok sa isip ni Tata Insyong na isa sa mga kukong iyon ang pumunit sa katawan ng kanyang mahal na apo. Kaya mas lalong nag-init ang dugo ng matandang albularyo. Hindi na nakapagtimpi si Tata Insyong kaya gamit ang buong lakas niya. Sumugod siya sa aswang at sa isang malakas na hampas ng buntot pagi, bumaon ang dulo nito sa dibdib ng kalaban. Habang unti-unting nanghihina ang aswang, matalim pa rin ang tingin nito sa albularyo at minumura siya hanggang sa kanyang huling hininga. Sa galit ng matanda,
dinuraan niya ito sa muka. Nang matapos na ang lahat, tumayo si Tata Insyong at Norma sa gitna ng mga natumba at wala ng buhay na katawan ng mga aswang. Hinihingal pa sila, ngunit alam nilang nagtagumpay sila. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nila napansin ang isang batang aswang na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Mabilis itong tumakbo pabalik sa baryo. Dalang balitang napatay ang ilan sa mga aswang. Pagbalik ni Tata Insyong at Norma sa baryo, bitbit ang balak na sunugin ang buong lugar na iyon. Agad nilang napansin na parang may mali. Napansin nilang sobrang tahimik ng paligid. Bago pa sila makagalaw, biglang lumabas mula sa kubo ang ilan sa mga natitirang nilalang. Naghihintay na pala ang mga ito na parang alam na nila, napapalibutan sila. Wala silang maisip na paraan para makaligtas. Mabilis na natali si Tata Insyong at Norma. Hindi nila nagamit ang kanilang mga anting-anting para makalaban agad. Habang pilit silang humahanap ng paraan upang makatakas, biglang lumabas mula sa likod ng mga aswang ang isang babae. Siya yung babaeng hindi ginilaw ni Balid noon dahil alam niyang napilitan lamang ito sa utos ng pamilya. Mula nang naramdaman niya yung malaking pagrespeto sa kanya ni Balid, sobra na siyang nakonsensya, lalo na't sa kanya ito nakatingin bago ito malagutan ng hininga. Malakas ang kutob niyang may dadating para ipaghiganti ang binatang inalay sa pista, kaya nangako siya sa sarili na tutulong siya kung sakali mang mangyari ito. At hindi nga siya nagkamali ng inakala. Nakita nila kung paano mabilis na sumugod ang babae. Hinatak nito ang isa sa mga aswang at tinulak ito sa lupa. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon sila Tata Insyong at Norma na makawala. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga armas. Nagsimula na ulit ang isa pang matinding laban. Halos maggagabi na din at kailangan na nilang bilisan dahil magiging mas malakas na ang mga aswang. Tinaga ni Norma ang mga aswang na lumapit sa kanila. Bawat galaw ng kanyang itak, mabilis at walang mintis. Tumalsik ang dugo ng mga aswang habang isa-isa niyang tinatapos sa mga ito. Si Tata Insyong naman, gamit ang buntot pagi, mabilis na humagupit sa mga aswang na sumusugod. Kahit marami ang kanilang kalaban, kitang-kita ang lakas at bilis ng kanyang mga galaw, dala ng kanilang karanasan at paghahanda. Mas malakas at mas mabilis, mas nagngingit-ngit sina Tata Insyong at Norma. Kung kanina'y para lang sa paghihiganti ang pakikipaglaban, ngayon, para mailigtas na ang kanilang mga buhay. Kaya mas tinapangan pa nila. Tinamaan ng itak ni Norma ang leeg ng isang aswang na sumugod mula sa kaliwa. Habang si Tata Insyong naman, mabilis na pinalo ng buntot pagi ang dalawa pang sumubok na umatake mula sa kanyang likuran. Samantala, ang babaeng tumulong sa kanila, patuloy na nakikipaglaban sa mga natitirang aswang. Nakita nilang walang takot ito habang pilit niyang tinatapos ang mga halimaw na dati niyang mga kasamahan, pamilya at kababaryo. Hinagis pa nila Tata Insyong ang dala niyang napakaraming asin, kaya naging madali sa kanila ang pagtumba sa ilan sa mga kalaban. Mabuti na lamang at hindi naman natamaan ang tumutulong sa kanila. Ang huli at ang naging pinakamahirap na kalaban ng babaeng tumulong sa kanila ay si Kapitan Danilo. Malakas ito, pero mas tuso ang babae. Sinubukan pa siyang kausapin ni Danilo at tanungin kung bakit niya tinutulungan ng mga tao laban sa sarili niyang kalahi. Isa lang ang sagot ng babae, na mas nirespeto siya ng mga ito kaysa sa sarili niyang uri. Gaya ng ibang mga aswang, napatumba din siya ng babae. Tatlo lang sila ngunit napatumba nila lahat ang mga aswang na kalaban. Hindi pa sila halos nakakapagpahinga nang agad na magkwento ang babae na Angelita pala ang pangalan.
Ikinuwento niya ang nangyari sa mga magkakaibigan at ang balid na tumulong sa kanya. Sinabi naman ni Tata Insyong na apo niya ito. Masaya si Angelita na nakatulong siya para sa nag-iisang tao na rumispeto sa kanyang buong buhay. Ngunit sinabi niya kay Tata Insyong at Norma na ayaw na niyang mabuhay bilang halimaw. Napilit lang daw siya noon. Ngunit ngayon, gusto na niyang tapusin ang lahat. Walang ibang paraan kundi ang magpakamatay upang matakasan ang sumpa ng pagiging aswang. Hindi makapagsalita si Norma. Itinuro ni Angelita ang isang maliit na burol sa hindi kalayuan. Sinabi niyang itinago niya doon ang mga bangkay ng mga magkakaibigan na ang ilan, buto na. Magsasalita pa lamang sana si Tata Insyong nang bigla na lamang itarak ni Angelita ang itak sa kanyang leeg. Tinapos na niya ang kanyang sariling buhay. Nangilid naman ang luha ni Norma dahil sa awa sa kapwa niyang babae kahit pa ito'y aswang. Ngunit wala na siyang magagawa, kaya agad nilang kinuha mga bangkay na nakasako na at ang ilan dito, mga buto na lamang. Mabigat man pero hindi nila yon ininda dahil kailangan nila itong iuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Noong pauwi na sila, may nakita silang ilang batang aswang na nakatakas mula sa baryo. Hindi nila magawang tapusin ang mga iyon. Hindi kayang pumatay ni Tata Insyong ng mga bata kahit pasabihing aswang ang mga ito. Sa halip, nanalangin na lamang sila na sana hindi na mag-cross pa ang kanilang mga landas. Bitbit ang mga katawan. Umalis sila sa baryong iyon. Dala na din ang mabigat na karanasang kanilang pinagdaanan. Tapos na ang laban. Nakamit na nila ang hustisya. Nakatulong din sila dahil wala nang kalapit na baryo doon ang mabibiktima pa ng mga aswang. Tumutulo ang luha ni Tata Insyong habang pauwi sa kanila. Mahal na mahal niya ang kanyang apo at lahat ay kaya niyang gawin kahit pa ang magiganti at ubusin ang isang buong baryo ng mga aswang.